Sa pinakasulok ng kabundukan ng hilagang hagdang bato, may isang lugar na halos wala nang naglalakas loob banggitin. Sitio Lunlob, isang pamayanan na nababalot ng usok tuwing gabi at ng katahimikang tila nakikinig sa bawat yabag. Sa mga baryong malalapit dito, ang Sitio Lunlob ay tinuturing na lugar ng mga nilalang na hindi dapat nakikita sa liwanag. Dito raw naninirahan ang mga aswang at sino mang naliligaw sa masukal nitong daan ay bihirang makabalik. Ngunit sa gitna ng mga alamat at bulong, may isang taong hindi natitinag ng takot. Isang matandang albularyo na kilala bilang Tatay Ambo. Si Tatay Ambo ay may edad na mahigit 60, balbas sarado, payat ngunit matikas ang tindig. Ang kanyang mata ay tila laging may sinusukat, may binabasa sa hangin, sa lupa, sa katahimikan. Hindi siya mukhang mandirigma, ngunit ang kilos niya ay may tiwala at ang bawat galaw ay parang sanay sa panganib. Alam ng lahat na kakaiba si Tatay Ambo at yun ang dahilan kung bakit hindi siya basta natatakot sa Sitio Lunlob. Ang kanyang lihim na tahanan, sa paanan ng isang lumang balete, nakatago ang maliit na kubong pawid ni Tatay Ambo. Sa malayo ay karaniwan lang itong bahay, pero sa loob ay puno ng mga botelyang may langis, mga ugat ng halaman, mga tuyong dahon, at mga papel na may sulat na sinaunang baybayin. May altar din na may kandilang hindi nauubos ang sindi, kahit pa ilang araw itong nakabukas. Sa harap ng altar nakasabit ang isang lumang anting-anting na hugis bilog. May 3 ukit ng araw at may nakasulat: tagapagbantay, tagapagpagaling, tagapamagitan. Ito ang alitap-tap na nagpapalakas sa albularyo. Isang bagay na minana pa raw niya sa lolo niyang nakipagduwelo sa tikbalang noong kabataan nito. Mga bulong ng hangin, gabing-gabi noon at malakas ang hangin. Ang kagubatan ay tila may sariling pintig. May mga huni ng ibon at kuliglig, pero parang may halong ibang tunog. Tunog na hindi pangkaraniwan, hindi mula sa hayop. Kumakalas sa dilimang pabulong na mga tinig. May parating! May parating! Napapikit si Tatay Ambo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil nakikinig siya. Sa loob ng mahabang panahon bilang albularyo, sanay na siyang pakinggan ang mga bulong ng kalikasan, lalo na ang mga bulong ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Bakit ngayong gabi pa? Mahinang tanong niya sa sarili habang inaalis ang abong nakadikit sa kanyang mesa. Ang kanyang aso si Kilat, isang lumang askal na may isang matang puti, ay biglang umungol. Hindi ito karaniwang ungol. Ito ang klase ng tunog na ginagawa lamang ni Kilat kapag may presensyang hindi tao. Tumahimik ka, Kilat. Alam kong nararamdaman mo rin. Nang biglang tumigil ang hangin. Kahit dapat malakas ito ayon sa ihip kanina, napatingin ang albularyo sa bintana. Kumikilos ang mga dahon ng balete, pero walang ihip. Para bang may nakakapit dito na hindi nakikita. Dumarating ang panauhin. May nalaglag na tuyong sanga mula sa bubong. Sumunod ang mahinang kaluskos. Sunod ang mabigat na yabag. Isang anino ang pumuwesto sa labas ng kanyang kubo. Hindi ito basta anino, masyadong mataas, masyadong payat, masyadong mahaba ang braso. Ang balangkas nito ay parang tao, pero hindi ito kumikilos tulad ng tao. Sa halip na kumatok, narinig niya ang boses nitong malamig, ngunit pabulong.
Albularyo, kailangan ka namin. Hindi nagpakita ng pagkagulat si Tatay Ambo. Hinawakan lamang niya ang anting-anting at marahan itong pinisil. Wala akong utang sa inyo. Anong kailangan ng mga taga-sityo Lunlob? Tanong niya. Sumagot ang nilalang. Ang boses ay parang nagmumula sa lalamunang tuyong-tuyo. May gumigising, may sumisilang, may nagbabalik na hindi dapat bumalik. At kailangan ka ng aming pinuno. Napakunot ang noo ni Tatay Ambo. Ang inyong pinuno, ang reyna ng anino. Bakit hindi siya magpakita kung kailangan niya ako? Dahil may nagmamanman. At ikaw lamang ang maaaring lapitan nang hindi sila kumikilos. Tumahimik ang paligid. Maging ang kuliglig ay tumigil. Ang pagtawag sa albularyo. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam ng malamig na paggapang sa kaniyang batok si Tatay Ambo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may nadidiskubreng bagong puwersa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Doon niya nakita ng malinaw ang nilalang. Mata nitong pula sa gitna, balat na parang balat ng kalabaw, ngunit kulay abo, at mga kuko na mahahaba. Ngunit ang mukha nito ay may halong lungkot, hindi gutom, hindi galit, kundi takot. Tayong lahat, mapapahamak, sabi ng nilalang. Kahit kayo, natahimik si Tatay Ambo. Matagal nang hindi nanghihingi ng tulong ang mga taga-sityo Lunlob. At kung sila mismo ang takot, may mas malaking panganib. Kung ganon, sagot ng albularyo, habang isinasabit ang anting-anting sa kanyang leeg. Ako na mismo ang pupunta. Napatigil ang nilalang, parang napanatag. Ngunit bago pa sila makalakad, Ama! Isang boses ng batang babae ang biglang sumigaw mula sa likuran ng gubat. Mabilis, mabigat, desperado. Nagulat ang albularyo. Hindi yun boses ng halimaw. Boses iyon ng tao. At mula sa dilim, may batang babae na tumatakbo. Duguan ng braso, nakabatikos ng sugat sa dibdib, nakayapak at halos hindi na makatayo sa pagod. Albularyo, tulungan mo po ako. Hinahabol po nila ako. Tumingin si Tatay Ambo sa nilalang. Tumingin din ang nilalang sa kanya at ngumisi ito, mabangis, hindi kagaya ng takot nito kanina. Hindi sila dapat makarating dito, bulong ng nilalang. At mula sa malayo, unti-unting lumalakas ang sigaw. Isa, dalawa, tatlo, marami. Mga sigaw na hindi pang tao. Dumarating sila. Paghahanda sa unang pagtama ng dilim. Bata, dito ka. Utos ni Tatay Ambo. Sabay hawak sa balikat nito. Huwag kang lalayo. Nanginginig ang bata. Huwag niyo po akong ibigay sa kanila. Hindi po ako. Shhh! May ayusin ako! Tinapik niya ang ulo ng bata. Matalim ang tingin ng albularyo sa nilalang. Kung kailangan niyo ng tulong, bakit may humahabol sa batang ito? Hindi sila kasama namin. Sagot ng nilalang. Mula sila sa kabilang pangkat. Ang mga nilalang na hindi sumusunod sa aming batas. At ang batang ito, huminto ang nilalang. Parang may tinitimbang. Parang may tinatago. May dalang sumpa. Umigpit ang kapit ni Tatay Ambo sa kanyang anting-anting. Kung ganon, sabi niya, kailangan kong malaman ang lahat. At sa gabing iyon, sa pagitan ng tao, ng nilalang, at ng batang tumatakbo mula sa kamatayan nagsimula ang pagkabagabag na maghahatid kay Tatay Ambo sa pinakanakakatakot na lihim ng Sitio Lunlob. Umugong ang kagubatan nang parang may paparating na bagyo. Hindi ito ugong ng hangin, kundi ugong ng mga nilalang na tumatakbo sa lupa, sa puno,
At sa kisame ng gabi, ang bawat sigaw nila ay parang nagmumula sa sikmura na walang laman. Gutom na gutom at hindi tao. Habang papalapit ang mga ito, mabilis na tinungo ni Tatay Ambo ang loob ng kubo. "Bata, dito ka sa likuran ko," utos niya. Yumuko ang bata. Nanginginig. May luha sa pisngi. Ngunit pilit pa ring malakas ang boses. "Huwag mo po akong ibigay sa kanila, Manong. Hindi po ako masama." Hindi agad sumagot si Tatay Ambo. Kinuha niya ang isang maliit na botelyang may kulay itim na langis at pinahiran ang noo ng bata. "Hindi kita ibibigay, pero kailangan kong malaman, sino ka ba?" Bago pa man makasagot ang bata, pumasok sa pintuan ang nilalang na kumukuha ng tulong. "Albularyo," sabi nitong mababa ang tono. "Wala na tayong oras. Paparating na sila." Tumingin si Tatay Ambo. "Kung hindi sila kasama ng pangkat ninyo, bakit nila hinahabol ang batang ito?" Nagbago ang anyo ng mukha ng nilalang. Hindi galit, kundi pag-aalinlangan. Dahil may bitbit siyang sumpa. Sumpang hindi niya kasalanan, ngunit dala niya sa kanyang dugo. Napatingin ang albularyo sa bata. Payat ito, mga 9 na taong gulang lamang, pero ang mata nito may kung anong kumikislap na hindi maipaliwanag. Ang pagkakakilanlan ng bata. "Anong pangalan mo?" tanong ng albularyo. "Lira po," sagot ng bata. Hirap huminga pero pilit hindi umiiyak. "Lira, may nakikita ka ba? May nakakarinig ka bang hindi naririnig ng iba?" Umiling ito. "Hindi ko po alam, pero simula kagabi, pagising ko, hindi na sila nanahimik." "Sino?" "Ang mga anino." Sa salitang anino, ramdam ni Tatay Ambo na tumikas ang hangin. Parang may umuugong na sigaw sa pagitan ng mga puno. "Anong ginawa mo bago ka tumakbo?" Patuloy niyang tanong. "Nagising po ako sa bahay namin, tapos wala na po sila. Si Mama, si Papa, hindi ko na po sila makita. Pero may naglalakad sa paligid ng bahay. Mga boses na walang tao." Nanlaki ang mata ng nilalang. "Albularyo, ang sinasabi niya." Taas kamay ang matanda. "Alam ko, ang pagputok ng unang sigaw. Mula sa labas may sumigaw. 'Ibalik niyo ang bata!' Sunod ay ang pagkaluskos ng 10 paa at sunod-sunod pang sigaw. Hindi yun boses ng tao. "Lira," sabi ni Tatay Ambo. "Makinig ka. May haharapin ako, pero kailangan kong malaman. Anong huling sinabi sa iyo ng iyong magulang bago sila mawala?" Tumingala ang bata. Nanginginig ang labi. Sabi ni Mama, "Takbo ka. Huwag kang lumingon. At huwag mong hayaang makuha nila ang dugo mo." Napakagat si Tatay Ambo sa labi. "Dugo." Tumingin siya sa nilalang. "Iyon ang hinahanap nila, hindi ba?" "Hindi lang dugo," sagot nito. Mababa ang boses. "Ang batang ito, maaaring siya ang susunod na talisman. Ang susunod na sisibol na may dalang kapangyarihang hinahanap ng mga nilalang sa dilim." Nagpanting ang tainga ng albularyo. Isang mutya, isang lalabasan ng bagong puwersa. Tumindi ang sigaw sa labas. Mas mabilis, mas malapit. Paghahanda sa unang laban. "Tayong dalawa," sabi ni Tatay Ambo sa nilalang. "Kailangan nating harapin sila." "Makikipaglaban ako kung kinakailangan," sagot nito. "Pero hindi ako makakalapit sa mga gaya nila nang hindi nagbabago ang anyo ko." Pinikit ni Tatay Ambo ang mata. Kinuha ang anting-anting.
at ibinulong. Sa liwanag at dilim, bigyan mo ako ng lakas. Sumindi ang kandila sa altar ng mas maliwanag. Sumayaw ang usok. Umingit ang hangin. Isinuksok niya ang isang maliit na sibat na kawayan sa sinturon. Ito ay may tanda ng araw sa dulo, pamatay sa mga nilalang na hindi natitinag ng bakal. Paglabas niya sa pintuan, sumalubong ang malamig na simoy at doon niya nakita sila, mga nilalang na gumagapang, nakausli ang mata, may mahahabang dila at naglalaway. Hindi sila ordinaryong aswang, mas mabangis, mas mabibilis. Ibalik ang bata! Sigaw ng pinuno nila, isang matangkad na aswang na may punit-punit na pakpak sa likod. Hindi siya sa inyo, sagot ni Tatay Ambo. Hindi mo alam kung ano ang dala niya. Alam ko, sagot ng albularyo. Mas alam ko kaysa sa inyo. Nagngalit ang mga ngipin ng pinuno. Kung ganoon, ikaw ang unang mawawala. Ang unang pagsalpok. Mabilis ang lahat. Sumugod ang tatlong nilalang sabay-sabay. Itinaas ni Tatay Ambo ang sibat. Inikot sa hangin at tinamaan ang isa sa leeg. Nagliyab ang sugat. Sumigaw ito at bumagsak. Ang pangalawa ay tumalon sa bubong. Ngunit bago pa bumagsak, ay inunahan ito ng nilalang na kasama ni Tatay Ambo. Hinila nito ang aswang at ibinagsak sa lupa. Ang pangatlo, pinakamabagsik, ay nakalusot at halos maabot ang kubo. Ima, sigaw ni Lira. At doon napatingin si Tatay Ambo. Nakita niya ang mata ng bata. Mula sa dilim, may kislap. Hindi tao, hindi normal. Hindi dapat makita sa batang tulad niya. Ang aswang na nakahawak sa bubong ay biglang napatigil. Parang natigilan at unti-unting umatras. Para bang may nakitang nakakatakot sa bata. Hindi siya bulong ng aswang. Nanginginig. Hindi siya tao. At bago pa man makalabas ang susunod nitong salita, hinampas ito ng nilalang na kasama ni Tatay Ambo. Ang pagbubunyag ng lihim. Bumalik sa loob ang albularyo at lumuhod sa harap ng bata. Lira, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Nakaiyak ang bata, nanginginig, halos hindi makapagsalita. Manong, ako po ba? Ako po ba ang dahilan bakit nawala sila mama? Hinawakan ni Tatay Ambo ang kamay nito. Hindi ikaw ang dahilan, pero may dala kang hindi mo pa naiintindihan. Nung lumingon ako sa salamin, patuloy ng bata. Hindi ko po nakita ang mukha ko. Anino lang at umiiyak. Tumigil ang albularyo. Tumingin siya sa nilalang at sabay nilang nasabi, ibang uri siya. Ang pagdating ng mensahero. Bago pa man makapagtanong ulit si Tatay Ambo, may dumating na isang malamig na ihip. Hindi ito halimaw, hindi aswang, kundi isang mabangong amoy. Parang dahon, parang yelo. Isang anino ang bumaba mula sa puno. May mahabang buhok, maputlang balat at mata na asul na parang liwanag ng buwan. Tumayo ito sa harap nila. At ang boses nitong parang sumisipol sa hangin ay nagsalita. Albularyo, ipinapatawag ka ng aming reyna. Tahimik na napako ang lahat sa pagdating ng nilalang na bumaba mula sa puno. Ang mga paa nito ay hindi man lang gumawa ng kahit anong tunog nang tumama sa lupa. Ang kaputlan ng kanyang balat ay tila kinulayan ng liwanag ng buwan at ang buhok ay humahapay na parang usok na pilit nagiging tao. Tumayo siya sa harap ni Tatay Ambo.
nakasuot ng balabal na kulay abo na may nakahabi ritong mga simbolong hindi mabasa ng karaniwang mata. Ngunit sa mata ng albularyo, malinaw ang kahulugan nito. Mga simbolo iyon ng kapisanan ng mga anino, ang pinakamatandang pangkat ng mga nilalang ng dilim na hindi kumakain ng tao. Ngunit may sariling batas at mundong sinusunod. Tumingin ang nilalang kay Tatay Ambo. Albularyo, mahina ngunit matalim ang boses nito. Oras na. Hindi kumibo si Lira. Nanginginig pa rin ang kamay ng bata, ngunit sa presensya ng bagong dating, tila mas lalo siyang nagtatago sa tabi ni Tatay Ambo. Anong kailangan ng reyna sa kagabi-gabing ganitong kaguluhan? Tanong ng albularyo. Naglakad ang nilalang sa unahan. May bahid ng pagmamadali. May nagising. May kumikilos. At ang batang yan, tumingin ito kay Lira. Ang magiging dahilan ng lahat. Hindi nakapagsalita ang bata. Napahawak siya sa laylayan ng damit ni Tatay Ambo. Pilit tinitikom ang bibig upang edi umiyak. Ang pagpapasyang dapat gawin. Hindi ko iiwan ang bata. Mahinahong tugon ni Tatay Ambo. Hindi namin siya kukunin, sagot ng nilalang. Pero kailangan siyang makita ng reyna. At kailangan mong malaman ang kanyang katotohanan bago mahuli ang lahat. Napalingon ang albularyo sa paligid. Ang kagubatan ay muling tumahimik. Ang mga nilalang na umatake kanina ay tila umatras. Ang iba ay nagtatago sa lilim, hindi makalapit. Hindi dahil natakot sila sa albularyo, kundi sa presensya ng mensahero. Kung ganon, sabi ni Tatay Ambo, sasama kami. Hindi kayo makakapaglakad papunta roon, sagot ng mensahero. Ang daan ay hindi para sa mortal. Kailangan ko kayong gabayan. Tumayo ang nilalang na kasama ni Ambo, ang unang mensahero. Ako na ang magbabantay sa kubo. Walang makakalapit dito. Tumingin ito kay Lira. Tila nahihiya ang bata ngunit nagpahayag ng maliit na ngiti. Ang pagpasok sa daigdig ng anino, tinapik ni Tatay Ambo ang balikat ni Lira. Magtiwala ka, hindi ka namin pababayaan. Tumango ang bata. Inilapit ng bagong mensahero ang kamay nito sa hangin. Nag-ukit siya ng isang hugis bilog at nang makumpleto, tumalbog ang espasyo sa kanilang harap. Nagbukas ito, parang punit na umiilaw. Isang pintuang hindi gawa sa kahoy, hindi rin gawa sa metal, kundi gawa sa mismong anino. Umakbang kayo, ngunit huwag kayong lilingon, bilin ng nilalang. Ang sino mang lumingon ay hindi na makakalabas. Mas lalo pang kumapit si Lira kay Tatay Ambo at sabay silang pumasok. Pagkapasok nila biglang nawala ang tunog ng kagubatan. Napalitan ito ng mababang ugong, parang himig na inuulit-ulit mula sa ilalim ng lupa. Nang tumama ang paa ni Lira sa sahig, napahawak siya kay Ambo. Manong, bakit parang lumulubog ang lupa? Hindi yan lupa, sagot ng mensahero. Yan ang hangin sa daigdig namin. Ang kaharian sa ilalim ng lilim. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Hindi ito liwanag ng araw. Ito ay liwanag na parang mula sa mga mata ng hayop sa dilim. Mahinang kumikislap, ngunit sapat para mabuo ang hugis ng kanilang dinaraanan. At nang ganap na tumingkad ang paligid, nakita nila ang isang tanawin na hindi pangkaraniwan. Mga puno na walang dahon, ngunit lumalaki ng paikot na parang sinulid. Mga ilog na kulay pilak, ngunit hindi umaagos. Tila nakabitin sa hangin. Mga aninong naglalakad,
hugis tao, ngunit walang mukha at walang mukha. At sa gitna ng lahat, may malaking palasyo na gawa sa marmol na kulay itim. Kumikislap na parang nakahabi rito ang mga bituin ng gabi. Ang kaharian ng reyna ng Anino, anunsyo ng mensahero. Ang huling tanggulan laban sa mga nilalang na nagtatangkang magising ang lakas ng kadiliman. Hindi makapagsalita si Lyra. Hindi makareact si Tatay Ambo. Sa loob ng ilang taon bilang albularyo, noon lamang niya nasilayan ang mundong ito. Narito na tayo, sabi ng mensahero. Magtungo tayo. Ang pagharap sa reyna, pagsampa nila sa pintuang malaki, kusang bumukas ito. Nakasabit sa kisame ang mga ilaw na parang mula sa mga alitaptap na kulay bughaw. At doon, sa dulo ng mahabang pasilyo, nakaupo ang isang nilalang. Mahaba ang buhok nitong parang usok. Ang mga mata ay kulay asul na halos puti na sa liwanag. At ang balat ay malaporselana, ngunit malamig ang dating. Ito ang reyna ng Anino. Hindi siya mukhang halimaw. Hindi siya mukhang tao. Parang nilalang na isinilang sa pagitan ng dalawang mundo. Tatay Ambo, wika ng reyna. Matagal kitang hinihintay. Napatingin ang albularyo, nagulat. Paano mo ako kilala? Ngumiti ang reyna. Malamig ngunit may lambing. Dahil ang kapalaran mo at ang kapalaran ng batang yan, tumingin siya kay Lyra. Ay matagal nang nakaukit sa dilim. Lumapit ang reyna. Malumanay ang bawat hakbang. Iniligtas mo siya at tama ang ginawa mo na maluktot ang kamay ni Lyra sa laylayan ng kasuotan ni Ambo. Ano po ba? Ako? Lumapit ang reyna. Yumuko. At ang sinabi niya ay nagpagulo sa buong daigdig ni Tatay Ambo at ng bata. Ikaw, Lyra, ang magiging susunod na tagapagmana ng mutyang sumpang nilalang na kayang mag-utos sa liwanag at sa dilim. At sa dulo ng kaniyang bibig, may idinugtong siyang mas nakakatakot. At maraming handang pumatay para makuha ka. Nanginginig ang kamay ni Lyra nang marinig ang sinabi ng reyna. Si Tatay Ambo na may hindi kumilos. Ngunit ramdam ng reyna ng Anino na ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng reaksyon, kundi pagproseso ng isang mabigat na katotohanan. Uminog ang malamlam na liwanag sa paligid, tila sumasabay sa tibok ng puso ng bata. Mutyang sumpa, mahina ngunit bakas ang takot sa boses ni Lyra. Tumango ang reyna. Isang uri ng kapangyarihang hindi dapat muling lumitaw. Isang lakas na kayang sirain ang balanse ng dalawang mundo, ang sa tao at ang sa nilalang. Hindi mapakali ang bata. Hindi rin mapakali si Tatay Ambo. Lumapit ang reyna at marahang tinapik ang balikat ng bata. Ang malamig niyang kamay ay nakapagpahina sa panginig nito. Hindi ka sumpa dahil gusto mo. Ipinanganak ka sa panahon na ang hangin ay may punit, ang gabi ay may panginginig, at ang pag-iral ng mga nilalang ay unti-unting nababago. Lihim na iningatan ng mga magulang. Tumingin ang reyna kay Tatay Ambo. Marahil nagtataka ka kung bakit hindi alam ng bata ang totoo. Sapagkat ginusto ng mga magulang niya na protektahan siya. Sagot ni Ambo, halos bulong. Tama ba ako? Ayos ang iyong kutob. Ang kanyang ina at ama ay hindi basta tao. Sila ang mga huling tagapag-ingat ng mutyang sumpa. Hindi sila nilalang ng dilim o liwanag, kundi mga mortal na pinili ng kapalaran upang itago ang lakas ng mutya.
Kung ganoon, tanong ng albularyo, bakit sila nawala? Tumigil ang reyna. Tila may bahaging hindi niya gustong sabihin. Dahil may puwersang mas malakas sa amin ang nagbabalik. At ang mutya sa dugo ng bata ang kailangan nila upang ganap na magising. Napalunok si Lyra. Hindi ko po alam na may ganyan ako. Tumingin sa kanya ang reyna ng malambing. At hindi mo dapat alamin pa noon. Ngunit ngayong sinusundan ka ng mga hindi dapat magising. Wala na tayong oras. Ang reaksyon ng mga anino, biglang lumiwanag ang paligid. May mga aninong hugis tao ang naglabasan sa gilid ng bulwagan. Hindi sila naglalakad, parang dumudulas lamang sa sahig. Ang kanilang mga mata ay kulay bughaw. At ang kanilang tingin ay hindi kay Tatay Ambo. Nasa bata ang kanilang atensyon. Parang mga sundalo silang nag-uunahan na magbigay galang. Pero ang kanilang paggalaw ay hindi pa rin pang tao. May halong pangilag, may halong pag-iingat. Para bang ang tingin nila kay Lyra ay hindi isang bata, kundi isang nilalang na maaaring sumira sa kanila kung gugustuhin. Bakit ganyan sila makatingin sa akin? Bulong ni Lyra kay Tatay Ambo. Halos umiiyak. Yumuko si Ambo. Dahil may kapangyarihan ka, anak, hindi mo lang alam. Pero ayoko po ng kapangyarihan. Alam ko, tugon niya. Pero minsan, hindi tayo binibigyan ng pagpipili ang wala. Ang balitang nagpayanig sa palasyo. Bigla, may tumakbong isa pang nilalang. Duguan ang balikat, habol ang hininga. Tila hinabol ng isang masamang espiritu. Reyna! Sigaw nito. Huminto ang lahat. May puwersang papalapit sa ating mundo. Nabaluktot ang hangin sa may hilagang tore at may amoy ng nabulok na dugo. Nanginig ang isa sa mga anino. Ang iba ay nagsitayo, naghahanda. Tumingin ang reyna, seryosong seryoso. Gaano kalapit? Sa loob ng ilang sandali, maaaring mapasok nila ang lagusan. Hindi sila dapat makarating dito, mariing sabi ng reyna. Hindi pa handa ang bata. At dito, saka lamang napansin ni Lyra na ang anino ng reyna ay may ibang galaw kaysa sa katawan nito. Parang humihiwalay sa kanya, parang nabubuhay. Ang pag-angat ng reyna. Tumayo ang reyna at iniunat ang kamay kay Lyra. Halika, bata! Lumapit si Lyra. Nag-aatubili. Bago sila makarating, kailangan mong malaman ang unang bahagi ng katotohanan. Dahil kung hindi, hindi mo mauunawaan kung bakit kanila kailangan. Inilapit niya ang palad sa noo ni Lyra. At biglang lumiwanag ang paligid. Malakas, masilaw. Parang hinahalo ang liwanag ng buwan at usok ng dilim. Hindi nakagalaw si Lyra. Para siyang lumulutang. Nakita ni Tatay Ambo ang sariling anino na humahaba at lumalabo. Para bang hinahatak sila ng alaala na hindi kanila. Ang paningin ng bata sa loob ng liwanag. Nakita ni Lyra ang isang bahay. Ang bahay nila. Naririnig niya ang halakhak ng kanyang ama. Ang pagsipol ng kanyang ina habang nagluluto. Ang ingay ng hangin sa kanilang lumang bintana. At pagkatapos, isang malakas na alulong. Isang sigaw. Isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Lyra! Tumakbo ka. Napatili ang bata sa alaala. At nang bumalik ang kanyang ulirat, nasa dibdib na siya ni Tatay Ambo, umihikbi, hingal na hingal, parang nauubusan ng hininga. Tama na, utos ng albularyo. Hindi pa kaya ng bata. Tumingin ang reyna, seryoso ngunit may lungkot. Kailangan niyang maalala ang totoo. Dahil kung hindi,
Hindi natin malalaman kung sino ang nakakawala sa kadiliman. Naggit-ngit ang sahig. May yumanig na pader. At biglang may sumigaw mula sa labas ng palasyo. "Reyna, mababasag na ang lagusan!" Nabaling ang lahat. Ang banta na papalapit. Tiningnan ng Reyna si Tatay Ambo. "Albularyo, humanda ka. Dahil kung anuman ang papalapit, hindi na ito karaniwang kalaban ng iyong mundo." Tumindig si Ambo. Pinawakan ang anting-anting. "Anong darating?" Huminga ng malalim ang Reyna. Mas mabigat kaysa kanina. At higit sa lahat, wika niya habang tumitingin kay Lira. Ito ang unang nilalang na gustong kunin ang dugo ng mutya. At habang bumabagsak ang malalaking bato mula sa labas, narinig nila ang boses na nagmumula sa lagusan. Mababa, gutom, at sobrang lakas. "Ibalik nyo sa amin ang bata!" Umalingaw-ngaw ang boses na parang nagmumula sa ilalim ng lupa at mula sa pinakamalalim na bahagi ng gabi. Hindi ito ordinaryong sigaw. Hindi rin ito sigaw ng mga nilalang na umatake sa kubo ni Tatay Ambo. Ito ay mas malaki, mas mabigat, mas matagal nang umiiral. Ang sigaw ay pumapasok sa bawat sulok ng palasyo, nagpapatigil kahit sa mga aninong hindi natatakot kahit kanino. Si Lira ay napayakap ng mahigpit kay Tatay Ambo. Nanginginig ang katawan. "Manong, sila na naman po ba yun?" Bulong niya, halos pabulong lamang. Hindi kumibo si Ambo. Ang mata niya ay nakatingin sa nabubukang lagusan sa malayo. Doon sa tanging lugar ng palasyo na natatakot lapitan maging ng mga nilalang ng anino. Tumakbo ang isang aninong bantay. Nanghihina. Halos madurog ang mukha sa takot. "Reyna! Naglalabas na sila ng mga pangil! Nabibitak ang selyo!" Hindi sumagot ang Reyna ng anino. Sa halip, marahan siyang lumakad papalapit sa hilagang pader, kung saan nagaganap ang pagbitak ng lagusan. Ang kanyang anino ay humiwalay sa kanya at nauna pang tumakbo, parang may sariling buhay. "Albularyo," mahinang sabi ng Reyna habang hindi lumilingon. "Ipaghanda mo ang sarili mo. Ang kalaban natin, hindi mo pa nakita kahit minsan." Humigpit ang kapit ni Tatay Ambo sa anting-anting. Ang lagusang nababaklas. Nagngingit-ngit ang lupa. Ang pader, na dati matigas na parang bakal, ay unti-unting nagbabago ang kulay. Mula itim, nagiging abo, nagiging pulang may bahid ng apoy. Sumisip-sip ang lagusan ng liwanag. At nang tuluyang mabasag ang huling hadlang, pumutok ito na parang nabali ang langit. Mula sa loob ng punit na hangin ay lumabas ang isang napakahabang braso. Maputla tulad ng bangkay. May 5 daliring tusok-tuso ang dulo. At ang balat ay may sulat. Ukit na parang sinaunang sumpa. Kasunod ang isang mukha. Hindi ito mukha ng tao. Hindi rin ito mukha ng aswang. Ito ay mukha ng puno na matagal ng bulok. May mga ugat na parang gumagalaw. At may mata sa gitna na hindi kumukurap. Huminga ito. Ang paghinga ay parang humihigop ng kaluluwa. At doon, sa paglabas nito, nanginginig ang kisame at sahig. Isang nilalang na matagal ng sinelyuhan. Napakaluma, mabagal, ngunit hindi mapapatay. Naaririto ang mutya. Tumulo ang dugo mula sa kisame. Hindi dahil nasugatan, kundi dahil nagsimulang mamuo ang pulang ambon mula sa bibig ng halimaw. Paglalaban ng dalawang mundo. Protektahan ang palasyo.
utos ng reyna. Agad sumugod ang mga anino. Parang mga sundalo silang naghulma mula sa dilim. Sabay-sabay na nagtangkang harangan ng halimaw. Subalit, nang dumikit ang isa sa kanila sa kamay ng nilalang nangitim ito, naghukab at biglang nagwasak ng katawan na parang abo. "Reyna!" sigaw ng isang kawal. "Hindi namin kayang hawakan." "Magsilayo kayo!" sigaw ng reyna. "Hindi siya nilalang na maaaring salubungin." Pero huli na, dalawang anino pa ang nabura na parang pinahid lamang. Hinila ni Tatay Ambo si Lira palayo. "Lira, tumakbo ka pag sinabi ko. Pero Manong, makinig ka sa akin. Hindi ka dapat mahawakan ng halimaw na yan kahit isang segundo." Hindi na nagtanong ang bata. Ang reyna at ang halimaw. Tumalon ang reyna mula sa mataas na bahagi ng palasyo. Parang usok ang paggalaw niya. Parang hangin na may sariling isip. Inunat niya ang palad. Nagliyab ang balat niya ng liwanag ng bughaw. "Nilalang ng lumang lagim!" sigaw ng reyna. "Bumalik ka sa dilim na iyong pinanggalingan!" Ngunit tumawa ang halimaw. Hindi halakhak, kundi parang nag-aalunignig na kahoy na nabubulok. "Hindi mo ako kaya, reyna ng anino. Dahil sa wakas, nahanap ko na." Umikot ang ulo ng halimaw. Hindi gumalaw ang katawan. Ang ulo lang ang umikot, paikot ng hindi natural. "Nahanap ko na ang dugo," at tumingin ito kay Lira. Agad umagaw ang reyna ng harang na asul, parang pader ng malamig na apoy. Pero nang hawakan ito ng halimaw, naginit, nag-crack at nabasag. Sumikdo ang puso ng bata. Nagtakip siya ng tenga, napahawak sa ulo. Ang mundo niya ay parang umiikot ng mabilis. "Tatay, Ambo," bulong niya. "May naririnig po ako." May humihila sa akin ang pagkawala ng kontrol. Nang tingnan ni Ambo ang bata, nanigas ang katawan niya. Ang mga mata ni Lira hindi nakayumanggi, kundi puting-puti, parang walang balot, parang anino ang naglalakad sa loob. "Lira!" sigaw ni Ambo. "Makinig ka sa akin. Labanan mo." Pero ang bata ay parang hindi siya naririnig. Sa halip, ang boses nito ay biglang nag-iba. Hindi na boses ng siyam na taong gulang. "Manong, gusto nilang lumabas. Gusto nilang kunin ako." At kasabay nito ay lumabas sa likod niya ang isang itim na aura na parang usok. Umiikot, gumagapang, nagmomolde ng hugis. Ang reyna ay agad na pasigaw. "Albularyo! Hawakan mo ang mutya! Huwag mong hayaan na kunin siya ng dilim!" Pero bago pa man kumilos si Ambo, may isang mahabang kamay ang dumulas papunta kay Liramas, mabilis kaysa sa hangin. At sa sandaling lalapat na sana ang kuko nito, binangga ito ng isang anino na parang bagyo. Isang nilalang ang dumating. Hindi halimaw, hindi anino. Isang tao, isang lalaki. May suot na lumang balabal. May dalawang mata na parang nasunog ang gilid. At may marka ng mutya sa kanan niyang braso. Sumigaw si Lira. Hindi dahil sa takot kundi dahil kilala niya ang boses ng bagong dating. "Papa," parang huminto ang oras. Nang biglang tumayo sa harapan nila ang lalaking may lumang balabal. Ang katawan nito ay manipis. Warak ang damit. Tila ilang araw nang hindi humihinga. Ang balat ay maputla, ngunit hindi tulad ng mga bangkay, kundi tulad ng taong pinilit mabuhay sa mundong hindi para sa kanya.
Dahan-dahang bumagsak ang galamay ng halimaw nang harangan ito ng lalaki. Ang titig nito ay hindi kay Tatay Ambo, hindi sa Reyna, hindi sa halimaw, kundi kay Lira. "Papa!" Bulong ng bata. Nanginginig ang boses, hindi makapaniwala sa nakikita. Nang marinig iyon ng lalaki, gumalaw ang mga mata niya. Mahina, ngunit malinaw. May luha na halos hindi bumabagsak dahil tuyo na ang pisngi. "Anak," mahinang sabi niya. "Akala ko hindi na kita makikita." Ang misteryong dugo. Agad sumugod ang Reyna. Marahas ang tingin. Imposible. Hindi maaaring makalampas dito ang isang mortal. Ngunit yumuko ang lalaki. Humihingal. "Hindi na ako mortal. Reyna ng anino." Dahan-dahan niyang tinaas ang manggas ng kanyang balabal. At doon, nakita nila ang marka. Isang bilog na may 3 pabitin, naguhitang parehong simbolo ng mutya na nakita ni Tatay Ambo sa mga sinaunang guhit ng kanyang lolo. Ang mismong marka ng mutyang sumpa. Nanlaki ang mga mata ng Reyna. "Ikaw, isa kang tagapag-ingat tulad ng ina niya." "Tama ka," sagot ng lalaki. "Pero nang kunin siya ng dilim, hindi ko na nagawang manatiling tao. Kaya kahit bawal, kahit ipinagbabawal ng batas, pinilit kong tawirin ang lagusan, kahit mabasag ang kaluluwa ko." Lumapit si Lira, nanginginig. "Papa, hinanap ko po kayo." Tumingin ang lalaki sa kanya, mas lumambot ang mata. "At ako, ipinaglaban kita hanggang sa huli." Hinawakan niya ang mukha ng anak. Dahan-dahang para hindi nito matakot. Sino ang halimaw? Ngunit bago pa man magtagal ang sandaling iyon, punggol ng napakalakas ang halimaw. "Tagapag-ingat, nilabag mo ang batas. Ibigay mo sa amin ang bata." Nag-angat ng galamay ang halimaw at biglang tumalon paharap, mas mabilis pa sa unang pag-atake. "Lira, lumayo!" sigaw ng ama. Ngunit bago tumama ang braso ng halimaw, hinarang ito ng Reyna gamit ang isang sigaw. "Pangalawang selyo!" Nagbukas ang hangin sa pagitan nila. May lumabas na bilog na kulay bughaw, parang malaking mata, at hinigop nito ang unang braso ng halimaw. Sumigaw ang nilalang. Nabali ang leeg nito, pero hindi ito namatay, sa halip ay madalas pang lumaki ang galit nito. "Tatay Ambo!" sigaw ng Reyna. "Kailangan mo siyang ibalik sa sarili niya. Ang bata ay mawawala kung hindi mo agad hawakan ang mutya sa loob niya." Napatingin ang albularyo kay Lira at agad niyang nakita na ang mga mata nito ay nagiging itim na may puting guhit sa gitna. Senyal na kinukuha ng sumpa ang katawan nito. Pagtawag sa albularyo, parang binuhusan ng yelo ang gulugod ni Ambo. "Lira, makinig ka sa akin. Huwag mong hayaang kunin ang hininga mo. Manong masakit." Iyak ng bata, humihingal. "May humihila sa akin. Parang may kamay sa dibdib ko." Lumapit siya, mabilis, at hinawakan ang 2 balikat ni Lira. "Lira, isipin mo ang nanay mo." Ang tawa niya. Ang kamay niyang may amoy ng luya tuwing nagluluto. "Isipin mo ang gabi ng Pasko. Nag-ilaw kayo ng sparklers." Napakagat ng bata ang labi. Unti-unting kumislot ang mata. "Papa," bulong niya. "Tulungan mo po ako." Agad lumapit ang ama. "Lira, nandito ako. Hindi kita papabayaan ulit." At sa sandaling nagsalubong ang palad niya sa palad ng anak, pagpuksa ng liwanag.
Isang puting liwanag ang bumalot sa kanilang dalawa. Sa loob nito, nakita ni Ambo ang hugis para silang dalawang aninong magkahawak kamay sa gitna ng isang malaking mata na umiikot. At agad nitong pinigilan ang pag-atake ng sumpa. Lumakas ang halimaw, ngunit ang halimaw ay hindi tumigil. Kumawala ito sa pangalawang selyo at ang mga mata nito ay nagdugo ng literal. Bumagsak ang pulang likido sa sahig. Ibigay ang mutya. Sigaw nitong nagiging dalawang boses, sabay-sabay. Parang mawawasak ang buong palasyo sa lakas ng tinig. 3 kayo'y mamamatay dito. Sigaw ng halimaw. Kung hindi ninyo ibibigay ang bata, itinaas nito ang braso lumaki, ang galamay ng singhaba ng mga sanga ng baleteyat, ibinagsak ng buong lakas pababa kay Lira. Lira ang pagsabog na nagbago ng labanan at bago tumama ang galamay boom, isang pagsabog ng liwanag ang sumalpok paharap. Hindi galing sa Reyna, hindi galing kay Ambo, hindi galing sa ama, galing ito mismo kay Lira. Ang katawan ng bata ay umangat ng ilang pulgada mula sa sahig. Ang buhok niya ay gumalaw na parang nasa ilalim ng tubig. At ang aura niya ay hindi na usok kundi pilak at itim, balanse ng dalawang mundo. At ang boses niyang binitawan ay hindi boses niya. Huwag niyo akong sakitan. Isang alon ng enerhiya ang kumawala mula sa katawan niya. Tumalsik ang halimaw nang parang tinamaan ng bagyong hindi nakikita. Nabiyak ang pader. Nalaglag ang mga bato. Umuga ang buong kaharian. Napaupo si Ambo. Napahawak ang Reyna sa dibdib. Ang ama ay napatigil sa paghinga. At ang halimaw ay unang beses na narinig nilang napasigaw sa sakit. Mabigat, malalim at unti-unting pumuputol ang hininga ng lahat. At doon, dahan-dahang bumaba ang bata. Nakangiti ba siya? Hindi. Umiiyak? Hindi rin. Ang mukha ni Lira ay walang ekspresyon. At ang mata niya ay nangingitim na parang bangin. At ang Reyna ay bumulong. Nagsimula na ang paggising ng mutya. Tahimik. Hindi tahimik na karaniwan, kundi tahimik na parang nakabibingi, na parang kahit ang hangin ay hindi makagalaw nang hindi nagpapaalam kay Lira. Nakatingin ang bata sa hangin, walang emosyon, walang takot, parang hindi na siya ang batang humihikbi, ilang sandali lang ang nakalipas. Ang mga mata niya ay tila dalawang bilog na walang kaluluwa, itim na may guhit na pilak sa gitna, gumagalaw kahit hindi kumukurap. Ang Reyna ng anino ay luminga kay Tatay Ambo. Mabigat ang tinig. Albularyo, hindi ito ang paggising na inaasahan ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ambo. Hindi inaalis ang tingin kay Lira. Ang mutyang sumpa ay dapat nagigising dahan-dahan. May mga yugto, may gabay, pero ang nangyari, tumingin siya sa nabasag na bahagi ng palasyo. Pinilit siyang gisingin ng halimaw. Napakuyom si Ambo ng kamao. Ang paghampas ng dilim. Biglang nagsalita si Lira. Hindi dahan-dahan kundi bigla. Matalim parang boses na hindi sanay magsalita ng tao. Siya ang pumukaw sa kanila. Nalaglag ang balikat ng ama. Lira, sino? Tanong niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa ama. At ang tingin niya ay malamig na parang nagbabasa ng kasalanan. Ikaw, Papa? Nanigas ang lahat. Napatras ang ama, tila sinaksak ng salita. Tumingin siya sa Reyna. Hindi ko ginusto. Sinubukan kong pigilan,
Pero pinasok mo ang lagusan, tugon ng reyna. At yun ang nagising sa mga nakalibing sa ilalim ng anino. Nakangiting kaunti si Lyra. Isang niyang ngiti na hindi niya ugali. Masyadong malamig, masyadong tiyak. Naririnig ko sila. Matagal na nila akong tinatawag. Pumikit si Tatay Ambo. Hindi makapaniwala sa bilis ng nangyayari. Pagbangon ng halimaw, akala nila'y napahina ng alon ng enerhiya ang halimaw, pero unti-unti itong tumatayo. Ang mga galamay nito ay parang naputol at muling tumubo, mas mahaba, mas magaspang. Puno ng mga ukit na ngayon ay pulang kumikislap. Anak ng mutya! Boses nitong ngayon ay hindi na nag-iisa. Marami, parang choir ng patay. Mas malapit ka na. Nag-angat ito ng 3 galamay sabay-sabay at itinuro si Lyra. Agad hinila ni Ambo ang bata palayo, ngunit parang may pader na humarang sa kanila. Sandali, ano to? Sigaw ng albularyo. Sabay-sabay na tumingin ang reyna at ang ama kay Lyra. Ang batang mismo ang nagtakda ng pader. Kapangyarihang hindi sinasadya. Nakabuka ang kamay ng bata. Sa bawat daliri niya ay may nanggagaling na maninipis na hiblang pilak. Nag-uugnay sa paligid. Nagiging bilog na parang sapot ng liwanag. Lyra, bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Ambo. Dahan-dahang sumagot ang bata. Hindi po ako. Sila. Bulong ng reyna. Lumapit ng kaunti. Ang mga boses sa loob ng anino. Patuloy ni Lyra. Hindi ko alam ang pangalan nila, pero sila ang may hawak sa mutya. At tumingin siya sa palad niya dahan-dahan, parang nagugulat sa sariling galaw. Sa akin, nag-angat ng paningin si Tatay Ambo, at sa unang pagkakataon sa buong buhay ng pagiging albularyo, nakaramdam siya ng matinding pangamba. Hindi dahil kay Lyra, kundi dahil sa ibinubulong sa kanya ng hangin. Hindi lang isa ang nagigising, marami sila. Ang alok ng halimaw. Nang makagalaw muli ang halimaw, huminto ito sa pag-atake. Sa halip, ibinaba ang ulo, parang yumuyuko. Isang nakakakilabot na kilos mula sa isang nilalang na hindi natututo ng paggalang. Patawarin mo ako, anak ng mutya. Basag nitong tinig. Ako ay isang anino lamang ng nakaraan. Umangat ang isa nitong galamay. Dahan-dahan. Sumama ka sa amin. Sa aming punuon. Sa tunay na pinagmulan mo. Napalunok si Tatay Ambo. Ang reyna ay napaatras. Kinabahan. Ang ama ay napaikot ang kamay. Nabunot ang maliit na patalim na may lumang ukit. Ang offer ng halimaw ay hindi pangkaraniwan. Hindi niya gustong patayin si Lyra, kundi kunin ang pagsabog ng anino. Muli, sumiklab ang isang bilog ng liwanag sa paligid ni Lirang, ngunit may humalong itim sa gitna. At sa loob ng bilog ay parang may mga mata na dumudungaw. Marami. Siksik. Lumalapit. Pinilit ni Ambo hawakan ang bata, ngunit sumigaw si Lyra. Wag! At nalipad si Ambo ng 2 dipa.